If I am not mistaken, mga kapatid, verse 18. Matthew chapter 19. That's a very common verse. Matthew chapter 19 verse 18. Nandiyan na ba? Nabaga sabi. Ay, wala. Pangin na. Sama ka na. Okay. 16 pala mga kapatid. Matthew chapter 16 verse beginning verse 18, if I will not mistaken. Nasa dyan. Yan mga kapatid. Then I said unto thee, Peter, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of heaven, and whatsoever you lose in earth shall lose in heaven, and whatsoever you shall bound in earth shall bound in heaven. That continues the verse in verse 19, mga kapatid. Hallelujah. Yes. So let's all stand. May I request Mr. Banji, mga kapatid, to pray for the word of God. Praise the Lord. Dakilang Diyos, kumapagpapalay sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, at binigyan ng pagkakasabi ng sila ko. Paglilingkod sa iyo, Panginoon, at higit, Panginoon, sa pagdadalay na kami ng Kristo, Panginoon. Makikita sa Matthew 16 o 19. Tunay niya napakabuti ang napakahalaga ng mga banal sa salita, Lord, na nawa, Lord, sa buhay namin ito, Panginoon, habang nabubuhay kami sa mundo ito, Panginoon, na ito yung bibigay sa amin ng kalakasan, O Diyos, at huwag kami manghina sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil malapit na, Lord, ang iyong pagbabalik sa mundo ito. Kaya, Lord, patuloy, Panginoon, magbibigay ka sa amin ng kalakasan, lugar. At patuloy ka, Lord, na magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat sa namin pinagkatuwaran na ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Papo na tayo mga kapatid, ha? Amen. Religion, I want to give a precise meaning of religion. What is religion? Religion is the group of people or group of sect, no? Which found by the founder. So ang relihiyon ay isang grupo, sikta, na kung saan bineld o pinundar ng isang leader. Okay? Like Apostolic Church of Christ from the Pentecost Incorporated, which registered bylaws or registered in Securities Exchange Commission on December 24, 1969. And it was registered in the Malacanang since 1969, when was the late President Ferdinand Marcos Sr. was the president at the time. And our leader, our late founder, mga kapatid, Pedro. Yan, nakita nyo dyan si Pedro. Back to 1918. Sakto kaya itong ating mga kapatid. Si Peter. Yan. Yan si Pedro, mga kapatid, ibig sabihin si Pedro Bull pa rin natusan dyan. Magkataon lang na Pedro rin talaga pangalan ng ating founder, mga kapatid. Si Pedro po yan, Apusos, yung chairman o chief ng John Apusos, mga kapatid, ang sinabihan dyan. So, siyang nag-found, mga kapatid, siyang nagtatag, nag-establish, siyang nagtayo, siyang nagpaharistro doon, sa Malacanang. And that was year 1969, December 24. Kaya meron tayong doon, 50th anniversary
50th golden anniversary in Mindanao. That was 2019 mga kapatid at Pagadian City. So kinikilala siya na siya yung nag-founder, yung unang nagtatag. Pero nung siya nawala na, mayroong kasunod mga kapatid. No, mayroong apat yata na sumunod pa, diba? Hallelujah. So Jesus was the founder of the church, according to this verse mga kapatid. And Peter was the typology of every founder na nag-found ng church in every religion. Magbabanggit ako mga kapatid ng mga leaders sa religion, okay lang? Di ba ito bawal? Kasi leader kasi pinag-usapan natin mga kapatid. Tulad ng GMCI, meron silang leader mga kapatid. Si Wildy Almeida, yan si GIL mga kapatid. Meron din silang leader, Fred Waiba, si Villanueva. Rutini Villanueva. Sa Latindaan, meron din si Eli Soriano. Amen. So Jesus Shout of Faith, si Renato Di Carillo, Apuso Renato Di Carillo. Ha? Carillo? Carillo. Ha? Carillo. Carillo. Apuso Renato, di ba? Oh. So mayroon talagang nagtatag mga kapatid. Hindi po sumulpot lang na walang nagtatag. But the first and foremost mga kapatid, ang nagtatag talaga ng iglesia ay ang ating Panginoon. Kaya kung may nag-aangkin na ang kanyang iglesia ay pagmayari ng tao, maaaring ang kanilang grupo mga kapatid. May punto po sila doon. Pero sa totoo lang, according to the Bible, wala pong taong nagtatag ng church, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Jesus is the very most founder. Siya ang batong panulok, the cornerstone. And Jesus gave law as He command Moses, mga kapatid, mayroong law. Wala pang religion noon. Pero mayroon na siyang inutusan, mga kapatid. Wala din church noon. Ang mabasa natin na church noon, church in the wilderness. Iglesia sa ilang. Wala din pong pangalan yun. Ang tinutukoy doon yung mga Israelites na nag-sojourn o nag-journey doon. So tao ang church, hindi po building. Amen? Amen. Dalawang klase kasi church ang templo. The church which is made by hand and the church which is not made by hand, which is our body. Hallelujah. Knowing that you are the temple of God and the Spirit of God dwelling in you. Amen. Jesus Christ dwelt in you. Where Jesus Christ can dwell in you, in your heart. Ephesians 3:17. Manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya mula sa iyong bibig, isang dangka lang yan ang Diyos, mga kapatid, nasa puso mo siya. Malayo ba si Jesus Christ sa iyo? Hindi. In fact, kung ating mission, isang dangka lang yung puso natin, mula sa bibig. Hallelujah! Sabi ka pa hands of Jesus. Jesus Christ gives law, but law condemns. Whosoever shall obey the whole law and yet offended in one point, he is the guilty of all. Therefore, law condemns people if he neglect to obey one. At delikado, di ba, pag yung law ang susundin mo, pag nasa law ka, buti na lang may grace. Therefore, mga kapatid, law cannot make us holy. Ang batas hindi nag-aaring ganap sa ating mabasa yan sa Roma, mga kapatid. Pero si Kristo ang katugunan o ang siya ang katapusan, siya ang tinutuban sa batas.
Jesus Christ is the end of the law. From Moses and until John the Baptist, the law was ended. And John the Baptist, the kingdom of heaven, preached through baptism of repentance in water. And after that, law was not applicable. And why we obey it? Why we obey it? We obey it to Jesus Christ, not to Moses. Doon ang kaibahan sa ating pagsunod sa batas na noon. Sumunod sila sa batas to Moses' commandments which came from Jesus Christ. Ayaw mga kapatid, yung law was ended since John the Baptist was born. Yan ang purpose ng pagkabuhay ni John the Baptist, na matulukan yung batas. Yan, pag mag-usap ka ng batas, kapaguran. Kasi maraming batas sa Biblia, kung batas na natin pag-uusapan. There are 613 laws in the Bible, recorded in the Bible, and there is 7,000 plus promises of Jesus Christ. Saan ka? Yung law of promise. Kaya, through Jesus Christ, ipinanako ang buhay na wala hanggan. John 3:16, malinaw sinasabi dyan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Palakpak sa Panginoon. No cannot give us everlasting life. Church cannot give us everlasting life. But thanks God, when Jesus was born in Bethlehem, there is a promise of Messiah that He become everlasting King. Amen? And whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Everybody could have everlasting life because he believes the eternal King. Kaya dapat tayo magsabi mga kapatid, eternal King. Ano yung gawin tayo? Eternal King, You will reign. You will reign forever, and you will see the glory of your name. Lifted high, you're all. Allah, you're all the world to see. Huh? Your name is all we need. Your name is all we need. It doesn't say religion is all we need, or law is all we need, and principles is all we need. It says Jesus is all we need. Amen. Amen. Hallelujah. Knowing that a man is not justified by works of the law. Galatians 2:16. Basahin natin mga kapatid. Kaya huwag tayo mag-depend sa law. Huwag tayo makabatas, huwag tayo makalaw. Because law will not justify man. In fact, it will separate man from Jesus Christ. Because of the law, we found sinners. Hallelujah. Ayan. Bagamat nalalaman ng tao ay hindi narin ganap sa pamamagitan ng gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya, a just shall live by faith. Walk by faith, not by sight. Amen. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y aring ganap. Ang iyong panampalataya ay nag-aring ganap sa pamagitan ni Kristo, hindi ang kautusan. Amen? Marami kasi Christian na lalo na Sabbath keeper. Ay, hindi ko maligtas yung iba pag hindi nag-Sabbath. No? Saan nagsabi niya? Hindi na tayo aring ganap ng kautusan. Ano kautusan? May 10 utos kasamang Sabbath. Eh, mahalaga yun sa buhay natin bilang panampalataya. Pero, just remember it. Itanin mo ito sa isip mo. Hindi ka inaring ganap ng kautusan. Inaring ganap ka sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo. Amen. Amen? Tuloy natin. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Kahit sundin mo pang 10 commandments,
hindi makapagligtas sa iyo. The Bible says. Maliwanag. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang laman. Tingnan nyo, katawan mo. Bato ba yan? Kahoy ba yan? Laman yan. Amen? Hallelujah! So yan ang proving verse mga kapatid na hindi ka aaring ganap ng kautusan. Kaya stop holding law. Stop mga kapatid. Hallelujah. Tatayo sa batas na kung hindi magsabat o hindi magsunod sa kautusan ni Moses ay hindi maging ganap. Tigilay mo na yan. Hallelujah. So my introduction mga kapatid in the dispensational truth. Mayroon kasi ilan ba ang dispensation? Sa aming pag-aaral mayroong mga 7 to more dispensation. Meron tinatawag na innocence, times of innocence. Yung innocence, ay Adan yan. Kaya walang matas noon, lusunti sila eh. So times of innocence, times of conscience, nagkasala sila, meron silang konsensya. No? Human government, binigyan ng kapamahalan ng tao, pamahala. Sunod, disposition of law. Yan, marami ng law doon kay Moses na kapatid. Kaya ikaw ako isang marami kautusan mo. Ano pa? 4 na. Disposition of church age. The grace, the millennial kingdom. Ayan yung 7 disposition mga kapatid. Which is now we are in the last days. Do you think anong dispensation na tayo? Tapos na church age, tapos na tinayo na pala ng church. At tapos na ang grace. Tawag na niya grace. Saktong-sakto mga kapatid yung ating tema. What is grace? We receive by grace, not of our own. It is because of Jesus Christ. We are now in the last days. Papunta na tayo sa last dispensation mga kapatid. Be alert. Ito nangyayari sa atin ngayon. That is the very sign of the coming of the Lord Jesus Christ. Hello? May nakinig ito sa akin? Kaya imbis na pahina-hina ka sa paglilingkod, uy, pastor, nasa last dispensation pala tayo. Ano mangyayari sa atin pagkatapos ito? The Bible says, when God returns, no one knows except the Father. Kaya be prepared to meet your God. Paano maghanda? Hindi ka makapaghanda sa bahay, hindi ka makapaghanda sa trabaho, sa negosyo, hindi ka makapaghanda kung saan. Makapaghanda ka sa pagdating ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And the dispensational truth, there is a clear contrast between religion, the law, and the works, as stated in this verse. Human effort, kaya hindi tayo maliligtas sa ating gawa, sa ating gawa. Mga kapatid, dahil lahat ng mga gawa ay basahan sa harapan ng Panginoon. Lahat ng kapiran, basahan sa harapan ng Panginoon. And Jesus Christ, grace, faith, finished work. Ang finished work of our salvation was found only in the name of Jesus Christ in the cross of the Calvary. And it was already done 2,000 years ago. Amen. Hallelujah. Religion says, do more. Sabi ng Iglesia, gawin mo yan, gawin mo yun, at magpakabalan ka, maliligtas ka. Kaya may nangaral, isuot niyo yung mga damit na maayos. Parang wala yung religion eh. In fact, galing din yung sa Bible. Pero yun talaga pangaral ng mga mahigpit sa holiness ngayon. O kaya yung wali ni GR noong Miyerkules, natatawa ko mga kapatid. In fact, narinig ko naman yung wali na yun. No? Yung sabi pa nila, mahaba na yung dila, mahaba yung damit, mahaba na yung dila. Saan ang holiness doon? In fact, ang dila mga kapatid, dapat nating yung pamuhin. Dapat nating pigilin. Bakit? Ang dila, delikado. Isang ugit yan, isang parang agipo, isang nasusunog yung buong bukid dahil sa agipo. Yung tikaliit ang agipo, yung agipato, yung magsusunog ka, yung magkakalsik din mga parang yun ang dila. Dahil ko na doon, ang agipato, agipo. Pag natugtun na ang agipo sa isang tuyong lugar,
like yung grass fire, tuyong-tuyo, pag hinit na namin, sunugin talaga lahat. Pag-usok. Kaya madalas ngayon sa March na to, mayroong mga grass fire. Hallelujah. Dahil sa init. So religion says, do more. Gawin mo yan. May natuturo talaga eh. May kabanalan, may kaligtasan. Amen. Karuman-duman kasi yan eh. Magasuot ng maiksi. Hindi ko man sinasabi ikaw to ha. Pero kung ikaw to, kindly meditate. Kindly meditate. What is wrong with what is right. Because we are judged by our own good works. We are also judged in our own bad works. Bad works or good works, all are judged. Husgahan tayo sa ating mali, husgahan tayo sa tama, husgahan tayo sa masama, kung saan ka doon. Hallelujah. Amen. Jesus says, it is finished. Kasi sinabi niya doon mga kapatid, malapit na yung ating warisma. We have 7 last words o pinatawag na 7 palabras sa Kastila. O 7 last words. Sinabi sa doon, it is finished. Natapos na. Ang ating kaligtasan, hindi naman din sa kabanalan sa pananamit lang. Amen? Amen? Grabe madamit. Banal na banal. Yung damit lang. Yung loob, kumusta kaya? Yung pananalita, kumusta kaya? Amen. Yung iba nakatulong pa. Amen. Amen? Kumusta kayo naman yung puso? Kumusta naman kayo dila? Amen. Mahaba naman ang damit. Baka naman siguro mahaba din dila. Amen. Hallelujah! May iba naman, mahaba kayong damit mga kapatid. Sabi ni Jan, pagkalit, Mahaba rin grabe eh. naman ako yung iwa. Pag naglalakad, parang nagdala ng come here, palumi. May naman ibang damit kayo na dito mahaba. Pagdating sa likod, pinaslet, pak! Pagtalikod, kita-kita rin yung kaluluwa. Pag maghanap kayo sa television, pag pagtalikod, naku po. Hallelujah! Pero salamat sa katalaban sa mga pangangaral ng kabatalan niya. It will add mga kapatid as kung magiging Christian talaga. Kasi ma-identify talaga ang isang Christian eh. Maniwala ka sa hindi. Pag ikaw Christian ka, pag magsot ka talaga ng maiksi at nagka-lipstick ka pa, pag pumunta ka sa bar, wala kang pakaliba sa mga pupuk eh. Amen? Dati ni, wala kang pagkakaiba. Ang sabi ng kasulatan, be not conformed of this world, but be renewing of your mind. Christian ka na, nagbabaptize ka, pero yung mind mo, hindi na renew. Why? Nandoon ka pa sa yung old style. Amen. In fact, mga kapatid, baptismado ka na, pero yung kasuotan natin, hindi nagbago. You are also conforming to this world. Kasi itong uso ng sanglibutan. Itong uso ng sanglibutan. Amen! Amen. Hallelujah! Wala talagang magamin mga kapatid. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus said, it is finished. Religion burdens. Itong religion, mabigat. Nagbigay ng kabigatan. Isipin mo mga kapatid. Ito ating iglesia, alam ko, nagbigay ito sa inyo ng kabigatan. Why? Sabi mo, maninyo, hindi o oo. Nagbigay ng kabigatan. Why? Bawat lupimano natin may contribution. Iba pa yung mga nanay sa pagbibigay. Pero mga kapatid, continue lang yan kung yun ay burden yung kabigatan sa pagbibigay. Oh yes, mga kapatid, maraming pledges kaya pag maraming pledges ang religion burdens. Amen! Kaya maraming hindi magsisimba. Pag sabi na, may pledges ngayong simba, hindi ako magsisimba kasi baka atakan ako may na pledge. Hello? May mga Christian na lang. Pag-contribution lang, pag-pledges na. Aba, tumit pa sa manata, di naman makita sa church. Pero pasok yung mga blessing sa Panginoon. Amen? Lord, ko ani. Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho. Pero pagbibigay, ayaw. Gusto lang hingi sa Panginoon, pero ayaw magbigay. Amen? Sa bahay natin, example, hindi tayo nag-release ng basura. Lagi tayo nag-import ng basura. Do you think hindi pa ba yung bahay mo? Sige lang tayo, kahingin lang hingi sa Panginoon, hindi tayo nagbigay, babaho ka. Amen? Babaho ang kaloob sa harapan ng Panginoon.
Religion burdens, Christ delivers. Sorry. Meron pa akong mga kapatid. Jesus name, tawag ko. Hallelujah. Minsan, mahiya ako mangaral mga kapatid tulad ito. Hindi ako makasigaw-sigaw kasi pag magsigaw ako, babato din siya. Pag kumakati-kati na, dandamin ako mga kapatid. Pero minsan tututok pa rin talaga siya. Religion burdens, Christ delivers. Pinalaya din ni Jesus. Kaya may awit. May awit pa naman yan eh. Yung kanta na, ikaw'y pinalaya ni Jesus. Ha? May awit yan. Tayo ka? Okay, may pagkain mo kaya. Salvation is not found in system. Ang salvation hindi makikita sa sistema, but in the Savior. Religion relies on rules. Maraming rules, maraming mga policy. But Jesus provides righteousness. Romans 3:20. Religion demands works, but Jesus gives righteousness. Rule keeping required, law demands provision. James 2:10. Righteousness lacking, none are good. No one do it good. Kahit anong gawin natin mga kapatid, it is always right in the sight of the Lord. Pasahan, hallelujah, lahat ng yan sa harapan ng Panginoon. Then, ang Panginoon na nagbigay sa atin ng kaganapan, hindi ang tao o hindi ang batas, mga kapatid, hindi siya mismo. God gives righteousness. Romans 3:10. Rituals cannot save. External acts fail. Colossians 2:23. Righteousness received by faith in Christ. Ang righteousness matatanggap in faith to Christ. Through Christ Jesus. Romans 5. Religion requires effort. Jesus extends grace. Maraming requires ang religion. Magsuot ka ng mahabang damit. Ganito. Magbigay ka ng mga ganito. Yan ang religion. But Jesus extends grace. Ephesians 2:9-8. Religion is earned, grace is given. Earning acceptance, human striving. Minsan ang tao ay nagsisikap talaga para maabot yung gusto. Galatians 3:3. Endless effort, mga kapatid. Never enough. Yung walang katapusang paghihirap, hindi yan sapat sa kaligtasan. Pero nais kong magpatuloy, sabi ni Apostol Matthew, ang magpatuloy lamang hanggang sa wakas ay sa maritas. Kaya continue, magpadayon ka lang. Amen? Mga bisita, magpatuloy ka. Hindi nasasayang ang iyong oras dito. Ang pinag-uusapan dito, kaligtasan ng bawat isa. Kaligtasan ng iyong sarili. Hindi ka lugi dito. In fact, ang pinaka-wise na tao sa mundo, hindi ang mga negosyante, hindi ang mga politiko, hindi ang mga sikat na tao, hindi mga yaman. Ang wise na tao, matalinong tao, yaong hinahanap ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatak sa Panginoon. Tayo kami ang mga kapatid. Patuloy na ito. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Natayo ang church na ito dahil sa iyong mga pagsisikap, sa iyong contribution. Hindi matawaran ang iyong paghihirap dito. At hindi kayo mawawala. It was recorded in the book of life. Hindi ka rin babawi ang Panginoon ng kaligtasan mo. Kaya lang, huwag kang aatras sa Panginoon. May wala rin pong magawang Diyos kung pipiliin mo ang impyerno. Minatan ng Diyos ang langit at impyerno. Kaya sikapin natin na magpatuloy dahil alam natin ang destinasyon natin ay sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Alam mo na yan. Ang destinasyon talaga ng bawat isa na magpatuloy sa paglilingkod ay patungo sa kaharian ng Diyos. Thank you, Lord God Jesus. Salamat, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon Diyos. Bless these people. Bless this congregation. Bless our visitors. Bless lalo, Panginoon, ang nag-aakay, ang ilangalan, magasindak pa sa libo sa kinabuhi sa langit.
Ako nagatuo, Panginoon, nga na ay gigamit ka rin Iglesia aron sa bayan ay Panginoon. Gikan sa financial, gikan Panginoon sa mga effort, contribution, maging sa evangelism, Panginoon, ay ginamit ka dito upang masubayan, Panginoon. Dahil hindi namin kaya na gagawin yun, dahil hindi mo kami pinabigyan ng ganong kaloob. Ngunit salamat sa church na ito, kumplito ang church na ito, dahil nandito, Panginoon, pinagkaloob mo ang mga bagay, ang fruit of the Spirit. Salamat sa bawat isa, lalo Panginoon, sa nagsusumikap na mapaganda ang programa mula, Panginoon, hanggang sa pagtuturo, mula sa mga pag-awitan, music department, sa mga siwa, Panginoon, sa iyong sa pag-awitan. Salamat, Panginoon, sa mga nangasiwa dito. Salamat, Panginoon, sa mga nagtuturo na sa mga bata. Salamat, Panginoon, sa mga nanay na nag-motivate ng pagbibigay maging sa mga tatay. Hallelujah. Mamaya, Panginoon, meron kaming pagtutulungan. Hallelujah. Salamat sa mga kamay na handang tumulong. Hallelujah. Magpadal, magpagod, magpapawis, magutom, mabilag sa araw. Salamat, Panginoon. Ang bawat isa, iniwan ang pamilya at kanilang bahay upang unahin ka, Panginoon. Dito, Panginoon, nakita ko na kaya palang ibigay sa iyong mga anak ang bagay na para sa iyo. Salamat o Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na patuloy pang maging masikasig sa paglingkod at magpatuloy hanggang sa pagbabalik. Kaya ang isang pagdalangin, in the name of Jesus Christ, Amen. Praise the